Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, toll sa South Luzon Expressway, higit sa triple ang itataas base sa bagong rates ng Toll Regulatory Board. Isang taxi driver na tumanggi magsakay ng pasahero na sampulan ng DOTC. Ano po sabi, ma'am? May complaint. Hindi siya. Sabi ko tatabi ko. Boss. Isang lola nagpunta sa PCSO para i-claim ang mahigit 700 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto. Pero premyo, hindi naiuwi. Bakit kaya? Alamin ang mga pangalan na pangyayari na madalas i-google ng mga Pinoy ngayong taon. 2 dayuhan at isang Pinay na suspect inireklamo ni Congressman Manny Pacquiao sa NBI dahil umano sa panloloko. Pinoy golfer hinahangaan sa kanyang malakas na palo kahit maiksi ang kanyang kaliwang braso. At mga haligi ng GMA News and Public Affairs pinarangalan sa Anak TV Awards. Ilang Kapuso at QTV programs binigyan ng Anak TV Seal. Matapos tumaas ang presyo ng bigas, gasolina at LPG, nakaamba na rin ang higit sa tripling pagtataas ng toll sa South Luzon Expressway. Base po yan sa bagong rates na inilabas ang Toll Regulatory Board. At para sa mga pampublikong bus, kundi si Mamang Tsuper ang papasa nito, ay ipapasa nila ito sa mga pasahero. Live mula sa Alabang, saksi si Joseph Morong. Joseph. Arnold, Vicky, wala pang petsa, no? Pero magtataas na ng kanilang toll rate ang South Luzon Expressway. Ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema yung petisyon ni Albay Governor Joey Salceda kontra rito. Megit triple ng kasalukuyang singilang inaprubahang bagong toll rate para sa South Luzon Expressway. Sa inaprubahang rates ng Toll Regulatory Board o TRB, mula Alabang hanggang Calamba, ang dating 22 pesos na ibinabayad ng mga kotse at light vehicles ay magiging 77 pesos. Ang mga Class 2 vehicle naman gaya ng bus mula sa dating 43 pesos, magbabayad na ng 155 pesos. Habang ang mga truck mula 65 pesos, 232 pesos na ang babayaran. Ayon pa lamang umaaray na mga bus drivers na araw-araw na dumadaan sa SLEX. Ang mga bus na tulad nito 10 beses daw na dumadaan sa SLEX sa maghapon. 112 pesos ang dagdag ng singil sa toll o 1,120 agad sa maghapong pamamasada. Dapat hindi na tumaas yan kasi mababawasan patikita namin dyan eh. Daing ng mga driver, sila ang direktang tatamaan ng bagong toll rate dahil ibinabawas sa kanilang kita ang gastos sa toll. Bago kami kumita, binabawas lahat siya. Lilit din ang kita namin. Kaya kung ganoon lamang din daw, baka ang mangyari, ipasa sa pasahero ang dagdag na toll. Mas maganda kung gano'n. Siyempre, mas mataas yung pamasahe para nababawi namin. Bagay na ayaw naman sana mangyari ng mga pasahero lalo na yung araw-araw ay basang sinasakyan. Dagdag ko yun, pamasahe, dagdag gastos naman. Hassle din talaga kasi sa mga estudyante. Ayon sa pamunuan ng SLEX Arnold Vicky ay magkakaroon pa naman daw ng public consultation sa Biyernes at pagkatapos pa lamang nito malalaman kung kailan nila may papatuwad ang bagong rate na sa SLEX. Live mula rito sa Alabang, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Seryoso naman ang DOTC sa kanilang Oplan Isnabero. Isang taxi driver kanina ang arestado. Saksi si Maki Pulido. Siya mo. Bakit ayaw niyo po magsaya? Hindi ko hindi tinatabi ko po. Sabi ko sandali tatabi ko. Ha? Nakaharang kami. Complainant po. Ano po sabi, ma'am? May complaint. Hindi siya. Sabi ko tatabi ko. Boss. Sabi ko itatabi ko. Pera muna na session natin, boss. Sabi ko itatabi. Agad na nasampulan ang taxi driver na ito sa Trinoma Shopping Mall ng Oplan Isnabero. Nang isnab kasi si mamang driver ng pasahero kaya't heto't huli siya. Ang mga tulad niyang namimili o di kaya'y nangongontrata ng pasahero ang puntirya ng DOTC. Buong taon namang problema ang mga ganyang taxi driver. Mas nakakainis lang tuwing Pasko dahil mas maraming nabibiktima sa dami ng mga nagpupunta sa mga shopping mall. Dire-diretso ito. Wala na tong tigil talaga. So,
We are giving the warning to those mga abusadong drivers. Wag naman nating iabala ang ating mga publiko. Sakay natin ng maayos, may metro kayo, gamitin nyo ang metro nyo. May parusang naghihintay sa mga pasaway. Kung namimili ang driver ng pasahero, 1,500 pesos ang multa at 2 buwang suspendido ang lisensya. Kung nangongontrata naman, 750 pesos ang multa at 1.5 buwan ang suspensyon sa lisensya. Kung ikaw ay mabiktima, tumawag at magreklamo sa mga DOTC hotline na makikita sa inyong screen. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Binueltahan naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang Korte Suprema sa pagdeklara nitong unconstitutional ang Truth Commission. Ayon naman kay Justice Secretary Laila De Lima, may bahid politika ang desisyon ng Korte, bagay na ayaw na raw patulan ni Chief Justice Renato Corona. Saksi si Teresa Andrada. Inaapi ba natin ang nakaraang administrasyon o pinipili lang nating isulong ang interes ng mga inapi at ninakawan? Yan ang tanong ni Pangulong Noynoy Aquino matapos matanggap ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang kanyang Truth Commission. Sinagot din ng Pangulo ang punto ng kataas-taasang hukuman na kaya unconstitutional ang Truth Commission ay dahil bukod tangi nitong pinupuntirya ang nagdaang administrasyong Arroyo. Lilinawin ko po, hindi nakatutok ang Truth Commission sa isang tao lamang, kundi sa maraming iba't ibang mga insidente. Kailangan po natin malaman, hiwa-hiwalay bang kaso ito o ito ang sistemang umiiral sa loob ng 9.5 taon. Kaya naman may pakiusap ang Pangulo. Nananawagan ako sa mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa malinaw na panawagan ng taong bayan, huwag po sanang harangan ang ating tungkulin. Kung si Justice Secretary Laila De Lima ang tatanungin, may bahid politika raw ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kalihim, mali na raw ito sa naging botohan ng 15 mahistrado kung saan 10 ang bumotong labag sa batas ang EO number 1. Hirit tuloy ni De Lima, may basihan daw para isiping inani na ng nagdaang administrasyon ang di umano'y ipinuhunan nitong appointee sa Ombudsman at Korte Suprema. Tahimik ang Office of the Ombudsman sa issue, pero si Chief Justice Renato Corona ayaw nang patulan pa si De Lima. In this work that we are in government, personal feelings don't matter. Right will always be right and wrong will always be wrong. Pero kung ang anak ni dating Pangulong Gloria Arroyo na si Congressman Mikey ang tatanungin, downright stupid anya ang pag-uugnay sa kanyang ina sa naging desisyon ng korte. May butas daw talaga ang kautusang lumilikha ng komisyon. Kaya naman mensahe ni Mikey, tanggapin na lang daw ng palasyo ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Gayunman, ipaglalaban pa rin daw ng gobyerno ang Truth Commission. Naniniwala kami na lahat ng provisions ng EO number 1, creating the Truth Commission, ay constitutional, valid and constitutional. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, tututukan na ng Bureau of Fire Protection ang mga ospital ngayong Disyembre kung kailan madalas ang sunog. Kasunod po ng sunod-sunod na rin na pagsiklab ng apoy sa mga ospital. Pinakahuli na po ang bahagi ng East Avenue Medical Center at narito ang report. Ito ang sumulubong sa GMA News ang masunog ang bahagi ng East Avenue Medical Center kaninang madaling araw. Mabilis pero maingat na inilalabas ang mga sanggol na ito. Mano-mano silang kinarga ng staff ng ospital at hinilera sa labas para mailayo sa panganib. Hanggang sa 4 na sanggol, pinagsama-sama sa iisang crib. Walang kamuang-muang sa panganib at kaguluhan sa paligid. Ang iba pang pasyente ay nalalayan din palabas. Ilan sa kanila, nakakabit pa ang mga dextrose. Ang isang ito nga, mano-mano pang nire-respirator. May ilan ding umiiyak. Naman kami nagpanik kasi buti nga nagising ako. Mga nurse, isa lang talaga yung nag-rescue sa amin pababa doon sa fire exit. Nakalakad nga ako kahit paunti-unti. Pa ako naka-inject Wala namang ibang lugar na nadamay, kundi yung area lang ng conference room. So maaaring ang inaano natin tinitingnan natin yung anggulo na ang sunog na ito ay nagmula sa kuryente kasi wala namang ibang gamit dong maaaring masunog. Bago nito, nakasunog din sa South Superhighway Medical Center sa Parañaque kung saan abot sa 50 milyong pisong halaga ng equipment ang nilamon ng apoy. Kabilang na ang cash para sa 13th month pay sana ng mga empleyado. Kaya naman ikinasana ng Bureau of Fire Protection ang pag-inspeksyon sa mga ospital. Hindi pa kasi nangangalahati ang buwan. 4 na insidente na ng sunog na cover ng GMA News.
Hindi na rin naman katakataka dahil base sa datos ng Bureau of Fire Protection, pumapalo talaga ang sunog ganitong buwan tulad nung nakaraang taon. Ayon sa BFP, karaniwang overloading ng kuryente ang dahilan ng mga sunog dahil sa dami ng mga gumagamit ng Christmas lights. O kaya dahil sa dumarami ring bilang ng nagpapaputok. Kaya payo ng BFP. Yung darating na Kapaskuhan at bagong taon, tayo ay mag-ingat sa paggamit ng paputok at paggamit ng kuryente. Para sa Saksi, Ivan Mayrina, nag-uulat.